nandito ulit tayo ngayon sa Servicio. Mag-like po kayo sa aming page, facebook.com/Servicio. SIRBISU po yun. At syempre, mag-subscribe sa aming YouTube channel, youtube.com/Servicio channel. Ayan, mga putok. At syempre, maraming salamat sa aming mga sponsor. Akira, Thai Massage and Spa, tsaka Frank Ivans, House of Grilled and Sizzling. Dito po sila nakalocate sa Taytay Rizal at nasa baba po yan ng yung screen. Yan po. At syempre, hindi ko lang alam. Paano ko ba i-judge, hahatiin yung ano? Hindi ko ma-intro eh. Hindi magician to eh. Science to eh, no? Oo. Science eh. So, mga kaibigan, palakpakan po natin. Batang kaibigan. Jason Principe. Tama ba? Salamat. Yan. So, sir, bumati mo muna kayo sa ating mga taga-servisyo, mga servisionista po. Ayun, salamat sa mga viewers, tapos keep on going. Babatiin ko lang siguro yung Trans Manila, yung community of hypnotists and NLP practitioner sa Pilipinas. Ayun. So, sir, gano'n ka nakakatagal sa pagiging hypnotist ba? Hypnotherapist. Hypnotherapist. For hypnotist, yung ginagawa? Parang ganun din. Kaso, hypnotist kasi minsan nare-relate siya sa mga nagsho-show, yung mga nagsa-stage hypnosis, yung parang magician na hypnosis. Yung parang yung mga now you see me, now you, yun. And hypnotherapists are more on sa clinical setting. Parang psychologist, psychiatrist, may mga ganun. Saan siya ginagamit? Usually yung inaayos yung mga bagay na hindi no-control ng conscious mind. Kasi sa utak, di ba, merong conscious yung alam, as unconscious yung hindi makontrol o hindi mo alam. Gaya ng emotions, yung mga habits, mga takot, yun yung kinokontrol. Yun yung inaayos ng hypnosis, yung subconscious mind. Paano ginagawa yun? Madaming proseso, pero basically ginagawa ng hypnotist is, 'di ba, yung conscious mind kasi, kumbaga napapalibutan niya yung unconscious mind. Ginagawa lang namin either sinasantabi yung conscious mind o ino-overload na tipong hindi na siya ganun maka-function pansamantala para makausap yung unconscious mind. Ay, kasama ko nga pala si Eli. Hello. Ako'y nag-e-edit na ito. Nice. Order na natin sa pangalan. So, sir, gano'ng katagal yung pinag-aralan niya? Ano yung pinag-aralan niyo po? Ngayong sa akin, nag-hypnosis na ako for more than 4 years. And dati, wala naman nagtuturo sa Pilipinas way back 2010. Hindi pa unheard of yung hypnosis. Alam lang ng tao, kapag hypnosis, budol-budol. Doon ako na-curious, ba't sinasabi nila budol-budol? So, pinag-aralan ko siya. Tapos, ginawa ko, pinractice ko siya sa mga kaibigan ko, bumili ako ng mga workshop sa ibang bansa, bumili ako ng mga seminars nila, tapos kinontak ko yung mga iba pang hypnotist sa ibang bansa, tatanong-tanong kung paano yung ginagawa. Up until nakakuha ko siguro ng mga 100 tao na na-hypnotize ko, doon na ako nagpa-certification. May certificate. Saan ka kumukuha ng certificate? Kasi parehas lang yung price sa pupunta ako sa abroad, saka online. So ginawa ko na lang, online na lang. May tutorial. May parang isasend mo yung email, isasend mo yung voicemail, magsasend ka ng mga assignments, tapos check nila kung paano ang gagawin, kung pasado ba yung ginawa mo sa hindi. Yun. So, yun nga yung mga ginagawa, yung mga fears, mga phobia, yung mga depression. Sino yung phobia? Oo. Sino yung mga kadalasan yung Kliyente? Kadalasan, mga taong depressed, lalo na ngayong February, puno lagi kami pag February, madaming heartbroken. Tapos, mga tao... Mga libro mo, bakit masakit magmahal? Oo. Usapan natin to. Oo. Actually, isa sa mga reason kung bakit ko sinulat yung libro na yan dahil may one time... may one time sa clinic last year, February yata yun, or May, parang isang full month
na puro heartbroken. Sabi ko sa sarili ko, karma na yata yan. Pinapalinis na yata karma ko. Dahil doon sa last year experience mo na puro masasakit na heartbroken, kaya mo na igawa ito. Oh, yun yung isa sa mga reasons. Pero, dati kasi, pinag-aaralan ko dati yung kung paano yung babae, paano yung relationships, paano gumalaw, plus using hypnosis pa. So, parang ang dami. Magkano magpaturo sa'yo? Hindi, yung turo na yun, hindi na ako nagaganyan. Retired na. May yung jersey ko nasa taas na. Tinago niya na yung jersey. Ayun, tapos Ayun. Nag-iisip kami ng title kasi ang dami namin nalaman, ang dami kong kakilala na sila yung mga babaero. Ang dami namin alam. Sabi namin, ba't di kaya tayo gumawa ng libro? Nag-iisip kami ng title. Naisip namin bakit masakit magmahal kasi yung mga tao nasaktan, sila yung normally yung taong gustong magbago, gustong matuto. Kaya ganyan siya naka-title. Pero hindi naman porket ganun, masakit talaga magmahal. Yan. Then, ayun nga, dahil sa madaming nagawa ring kasalanan, sa experiences, madaming kalokohan din ginawa. Tapos naisip ko na, kumbaga, ibalik sa mga tao, kumbaga, anti-karma. Tapos, parang last month, pumunta ako sa, nagbigay ako ng talk about hypnosis sa Lasal Dasma. Tapos nabalitaan ko, parang ang dami na ding mga nagsusuicide dahil sa love. So, naisip ko, bakit kaya kung at least kung mabasa man nila, at least baka may matulong man lang ako. So, ano ba nilalaman ng libro mo, sir? Bakit masakit magmahal? Sinabi niya na yung title. Ano pa yung mga... Ito, nilalaman niya, it's basically kung ano yung anatomy, ano nangyayari sa pag-ibig. Usually, pag tinanong kung bibigyan ako ng one sentence kung bakit masakit magmahal, it's expectations. Ay. Expectations dahil yung unang dahilan sa expectations, yung taong baka hindi siya yung minahal mo. Baka hindi siya minahal mo kasi 'di ba kunyari nanliligaw yung lalaki. Iba yung pinapakita mo. Oo, sobrang binibigay mo lahat eh. Tapos tinetext mo araw-araw, hinahatid sundo mo. Nangyayari na in love yung babae sa taong pinakita mo. Tapos lalaki naman karamihan na kapag nakuha na natin yung babae, tapos na yung kwento, tapos na yung usapan. Babalik ulit tayo sa kung sino talaga tayo. Nangyayari naman, ginagawa ng babae, syempre, na in love siya dun sa lalaking pinakita mo eh. So, magiging demanding siya, magiging nagging siya, tapos hanggang masira na rin yung relationship. Yung isa sa mga dahilan din, lahat nagbabago. Kasi, di ba, yung favorite na pagkain mo last year, hindi mo na rin, o kaya man, favorite na damit mo, hindi mo na, nung 5 years ago, iba na sa favorite na damit mo ngayon. Kasi lahat nagbabago. Lahat ng, yung mga preferences mo, yung mga gusto mo sa buhay, yung mga pangarap mo, nagbabago. And, either tanggapin mo yung pagbabago, o hiwalayan mo. Tapos, pangatlo is, yung may mga tao na tingin nila, yung ibang tao makapagpasaya sa kanila. Ayan. Yung, kumbaga, concept nun, kung hindi mo mahal sarili mo, hindi ka makakapagbigay ng pagmamahal pa. May mga naging client ka ng matatagal na couple? Oo, may kasi sa clinic, mga karamihan na nakukuha namin yung mga weird clients or mga parang last resort na nila. Meron akong kliyente dati na may lalaki at saka babae. Yung lalaki may habit ng pagsisinungaling. Tapos gusto yung girlfriend niya, gusto niyang i-hypnotize ko yung boyfriend niya para magsabi ng totoo. Nangyari, ang daming suspecha ng babae. Hinipnotize ko na nagsasabi ng totoo sa babae lang. Kasi napansin ko na yung pagsisinungaling niya, nakakatulong sa kanya eh. Pag binago ko yung pagsisinungaling niya, baka masira yung buhay niya eh. Kasi ganun siya gumalaw eh. And ginawa ko lang, hindi siya makapagsinungaling sa babae, sa girlfriend niya. Pero, nung mga patapos na, tinanong ng babae kung mahal ba talaga siya. Mahal mo ba talaga ako? Sabi ng lalaki, mahal ko sarili ko. Pero at least, first time niyang sinabi yun, nung totoo. Ano nangyari? Naghiwalay sila? Oo.
Grabe. Pero yun, ganun yung mga experiences sa clinic. Mga, Ka. Yung sa bakit masakit magmahal, ano po yung part na masakit po yung heart? may nilagay akong ano dyan, kasi ginawa ko siya na medyo malalalim yung concept eh. So, ginawa ko na may mga cartoons, may mga kwento, na yung isang kwento ko dyan, yung ano, kung bakit nanloloko yung mga tao, yung lalaki man o babae, ba't ng lalaki, ba't ng babae. May kwento ako doon na may aso, tapos may amo. Yung amo, nilagyan niya yung aso sa harap ng steak. Tapos sinabi niya, kahit anong mangyari, wag mo kakainin tong steak. So, ginawa ng aso, okay, tumango, okay, hindi niya kakainin. Pero ginawa ng amo, umalis siya after 7 days, nagbakasyon, nakalimutan niya pakainin. Nagugutom yung aso. Yung aso naman, kahit sobrang loyal niya, dahil gutom na siya, kinain niya. Then, nung pagdating ng amo, nakita niya, nakinain yung steak, nagagalit pa siya dun sa aso. Kasi, ba't kinain mo yung steak? Hindi ka loyal na aso, wala kang silbi. Wherein, ganun din naman sa lalaki or sa babae na kaya sila ng babae o ng lalaki kasi meron silang need na kala nila na makukuha nila sa kapartner nila or hindi nabibigay ng partner nila dahil napapabayaan. Nagagamot po ba ng hypnotism yung depression? Usually, depression. Kasi ginagawa ko sa depression, hindi ko, inaano ko yung ano eh. Di ba sabi nila, forgive and forget. Pero sabihin ng ibang tao, kalokohan na ma-forget yung nangyari. Ginagawa ko, kapag ako, di ba, kunyari, kapag ako naglalakad, tapos nadapa ako, sa akin masakit. Pero sa kaharap ko, nakatawa, ay, tanga oh. Pero sa taong nasa kabilang kanto, amin nadapa. It's just an event. Ganun yung ginagawa ko sa mga depression, na nagiging event lang siya, na walang emotion involved. Kasi kapag wala na emotion involved, natututunan mo na yung mga kailangan mo matutunan. Sino, ikaw po ba ang tumutulong, ano ba, di ko kasi alam eh. Kami po ba yung nag-aalis ng problema namin o yung hypnotherapist yung nag-aalis o tumutulong lang kayo? Parang yung sa tagal ng clinic ko, nalaman ko na hindi ko kayang baguhin yung ibang tao. Kaya ko lang gabayan sila kung paano magbago. Kunyari, ilalagay ko lang sila sa lugar na wala silang problema, pero sila pa rin yung magsusolve ng problema nila. Kasi 'di ba kunyari, kapag ikaw galit na galit ka, tapos feeling mo lahat ikaw tama talaga lahat, tapos lahat sila mali, na ikaw lang yung tama. After few years or after few months, tapos maiisip mo na, ay, mali pala ako. Pero kapag nandun ka pa sa problema, hindi mo maiisip yun. Ang ginagawa lang namin, karamihan, tinatanggal lang namin siya sa problema, tinitignan. Siya na magde-decide kung tama ba talaga siya o hindi. Kasi kapag nasa state ka ng problema, hindi mo masasolve yung problema. So, yun yung karamihan ng ginagawa ng hypnotist. Binibigyan lang namin sila ng tawag naming resource or tamang pag-iisip para solve yung problema nila. Ano po ba yung alpha muna sa mga Alpha is kasi sa parang ginawa nila sa Animal Kingdom, 'di ba, may alpha dog, tapos may mga beta, may mga sunod-sunuran lang, kaya mga alpha wolf, tapos yung wolf, sila yung sumusunod sa, yung mga packs sumusunod sa alpha wolf. Yung pagiging alpha, it's parang pagiging leader. More on pagiging confident. Paano maging alpha? It's self-love. It's para sa akin. Kung mahal mo sarili mo, may tiwala ka sa sarili mo. Kasi confidence, it's from the root word confide. You trust. So, self-confidence is trusting yourself na alam mo kung ano yung gagawin mo, alam mo yung weakness and strengths mo, at alam mo yung capabilities mo. Yan. So, muli, nandito po tayo sa Serbisyo. Kasama natin si Jason Principe. I-like nyo pa kami page, facebook.com/Serbisyo, at mag-subscribe sa aming YouTube channel, youtube.com/Serbisyo channel. Meron akong, may Facebook page, Facebook account ako, Jason Principe. Then, may Facebook page din yung Trans Manila, yun yung grupo namin sa hypnosis. And meron din sa Facebook na page na Bakit Masakit Magmahal. Yun. Yung Bakit Masakit Magmahal na book ay available na ba siya? Ngayon, inaayos ko pa lang yung availability niya. Kasi Pero bala very ko siya soon. ilagay sa Lazada, ilagay sa Fully Book, tapos sa National. Pero
Kasi last week lang siya lumabas. Ang dami ko pang inaayos. So, pero soon, very lalabas soon, din siya. yeah. Pero sa ngayon, i-message lang yung bakit masakit magbahay kung gusto nilang bumili para online delivery lang muna yan. Ayan. So, habang wala pa yung iba, mag-message na kayo doon. Tsaka, kung kailan magiging available, nasa page naman eh. Nasa mga Saka pages. maganda kung online delivery kasi medyo hassle nga sa iba. At least, lahat na magpapa-online delivery for the month of February, may autograph. Oo, ayun. Ay, sino yung mga gusto mong pasalamatan sa librong ito? Ayun, pinapasalamatan ko si Oliver Uy kasi siya yung nag-fund ng libro eh. Kung wala siya, di matutuloy yung libro. Tas Uy. yung mga kasama din namin sa 7 Prime, sila Ken Sumeras, Dex, sila Justin, tapos yung mga nag-contribute din sa libro, sila Pai Vivares, sila Seb, sila Etienne, sila Marco, ayun. Then lahat yung pamilya syempre. Ay, ano po ba yung Trans Manila? Ikaw daw ang nagtaguyod nito. Yung Trans Manila kasi sa Pilipinas walang nagtuturo na hypnosis saka NLP. Kaya ginawa namin, konti lang kami nag-uusap. Actually, dati 3 lang kami nag-uusap about hypnosis. Sabi namin, ba't di natin ikalat to? Una, goal lang namin is ikalat yung NLP at hypnosis sa tao. Para at least hindi nila ma-associate na kapag hypnosis, budol-budol lang. May mga ibang useful din yung hypnosis. Tapos, yun yung una. Pero, sa katagalan, nagbago na rin kasi may bibigyan kong kwento na last few months ago, naglalakad lang ako sa bahay, tapos nagkita ako nagkakagulo yung mga tao sa labas. Tapos, pagpasok ko, na-curious ako ano nangyayari. Pagpasok ko, tapos yun, may nakita nga akong taong nagpakamatay. Nagbigti. Ako yung tao nagdala, nagbaba, tapos tumulong paghatid ng ospital. Tapos naisip ko nun, pauwi na ako, what if kaya nakausap ko yung taong yun? Kasi sa buong area na yan, ako lang yung taong kayang i-cure or tulungan siya sa depression niya. What if kung naayos ko yun, Hindi niya na ginawa. hindi sana mangyayari yun. Then, mas naisip ko, ano kaya mangyari kung lahat ng tao or karamihan ng Pilipino marunong kung ayusin kung ano yung tumatakbo sa utak. Paano mag-cure din ng depression or paano tulungan yung ibang tao. Then, siguro, mas kukunti yung mga incidents ng gano'n. Kaya yun yung main goal ng Trans Manila. Yan. So, hindi kaya sa inyong grupo nagmula ang mga budol-budol gang? Hindi naman. Ano po, totoo po ba ang budol-budol? Sinasabi na na-hypnotize ako, hindi ko alam ang nangyari, binigay ko lahat. Totoo po ba ang budol-budol gang? Budol-budol naman. Kailangan Yung naman. magic. May mga principles silang ginagamit kaya gumagana yung budol-budol. Budol-budol, usually gumagamit sila ng compassion, yung tipong pag naawa ka, uy, kailangan ko lang ng pera pang uwi sa probinsya o kailangan ko lang ng pera pang gamot. Pag naawa ka, magbibigay ka. Yun yung ibang klase ng budol-budol. May iba naman dahil sa greed na Gustong yumaman. Papayayamanin ka muna, pakikitain ka muna ng 10,000 tapos biglang hihingan ka ng 100,000 o 1,000,000. O kaya man may catch sila na kapag binili mo to, makukuha mo yung 1,000,000, mga ganon. Kapag napunta ka dun sa grid or yung mga bago ngayon na bibigyan kita, ay sir, may freebie kaming relo o mug. Tapos kung ano-ano na palang pupuntahan sa'yo, insurance, kung saan pa. Yun, kapag, uy, may bago, libre. kapag libre napunta kasi. ka na yung utak mo doon, mas madali ka na mabudol-budol. Pangatlo is fear. May isa akong kaibigan na hypnotist din. Nakita niya yung may isang fast food chain, may isang lalaki na malaking lalaki nang gaganon lang sa balikat, sabihin niya, bigyan mo sa akin pera mo. Na walang kutsilyo, walang barel, dahil natakot kang ganon, binigay mo. Na kahit sobrang dami ng tao, binigay niya pa rin. Check niyo muna, baka wow mali. Okay. Tapos, Ayun, yun yung usually. yan. So, hindi siya hypnosis. May ganun, may factor na ganun eh. Hypnosis kasi everywhere, sa lahat eh. Love is hypnosis.
Ay, sa hinihypnotize ka, sabi ko na nga ba eh. manonood ka ng sine, hypnosis yun eh. Kaya nga nanonood ng sine para sa hypnosis ng sine. Kasi isipin mo, wala naman talagang multo, wala naman talagang papatay sa'yo. Tatakot ka. Natatakot ka. Oo diba? nga, no? Ayun yung- Music, hypnosis din siya. no? Oo. Tipong pakinggan mo yung isang bagay o emo songs, magugulat ka. Malang- After ilang minutes, Depressed malungkot ka na rin. Ang ganda ba kinig ng positibo? Oo. Maganda yun eh. Ano, pwede ba natin itry yung hypnosis niya? Sige. Anong klaseng gagawin natin? Baka kasi di na siya makabalik eh. Hindi. Yung mga fears naman sa hypnosis naman, unang-una, hindi siya mind control. Hindi siya mind Kasi control. kung mind control siya, presidente na kami Pilipinas. Oo So, nga, no? hindi. Secondly, hindi ko malaman yung deepest, darkest secret mo. Ay, Mga ganun. ginawa mo sa Boracay, PIN number ng ATM mo, hindi. Di mo na, bawal yun eh, no? Pero pwedeng gawin. Actually, hindi. Pero may mga tao na, kumbaga parang... Para pinag-aaralan nilang sobrang sama. Hindi, kumbaga may mga tao na pag pinanganak may kambal, kumbaga may abnormalities na sobrang madaling mautok. Mm. So may mga tao na kahit walang hypnosis, mauuto. So hindi na, kumbaga ano sila exception to the rule. Pero generally, hindi makukuha or hindi Last na sir, bago na yung mag-try ng hypnosis. Nagagamit din siya sa business. Sa business, nagagamit din siya kasi pwede mong i-hypnotize mo yung sarili mo. In a sense na lagi kang magiging masaya o lagi kang magiging confident kasi nasa utak lang din naman yan eh. Gaya ng paano na yung mga ibang tao, lagi nila nagagawa nilang depressed sila. Oo. Ganon din. Pag binaliktad mo naman, ano kaya mangyayari? Kung lagi ka masaya. So, mas madaling makabenta, mas madaling makitungo sa ibang tao. Isa mga nagbebenta ng mga kotse. Ayan, ito. Tatatingin sa kayo. Paano sila mapapapayag nila yung ano? Kung mas ma-explain nila ng mabuti yung kung ano yung sa kotse, kung ano yung magiging benefit nila, kung ma-visualize nila na dinadrive na nila yung sasakyan. Kasi karamihan ng tao, pag bumibenta, ay sir, ito. Yun na. Yun na yun. Dapat maparamdam nila sa... Oo, kung maparamdam nila na kung ano kaya yung feeling, kung sila na yung nagda-drive, tapos ano kaya yung magiging benefits, kano kaya kadali yung magiging buhay nila. Kapag ganito binayaran nila, ganun. Yun, mas madaling magano. Ano dapat ang body language ng isang tao nagbebenta? Siguro, depende sa ibang tao kasi may ibang tao na gusto nila lagi silang nasa taas. So, kapag gusto nila lagi nasa taas, gusto mo maging confident ka rin, baka mag-clash lang kayo na mawawala yung tinatawag nating rapport. So, kung gusto nila lagi silang nasa taas, okay lang na sa baba ka. Pero, magiging para maging mataas ka, yung kaalaman mo sa binebenta mo. Kaya dahil mas may alam ka sa binebenta mo kaysa sa kanya, susunod siya. Nangyayari, hindi, kahit mukha siya pa rin yung mataas, pero sa totoo, parang nasa nadadala mo siya dahil sa sa knowledge mo. Tapos may iba din naman tao na walang kaalam-alam, yun yung kailangan maging confident ka, maging firm ka na, ito gagawin nyo. Hindi, pangit yan. Or may ibang tao naman na sobrang indecisive, sa sobrang dami mong binibenta ng sasakyan, hindi rin alam kung ano gusto nila. So, gagawin mo na lang, either maging ikaw yung pinaka-source ng decisions nila na ano ba, ito lang pagpipilian mo. Van lang o itong kotse. O itong kotse lang tsaka itong kotse. Kasi kung in-offer mo lahat, na pinakita mo lahat lalong matatagalan. Lalong maguguluhan sila. Baka hindi pa bumili. Oo. Tsaka baka maghanap pa sa iba. Yun. Kasi siyempre ikaw yung nagdadala ng usapan eh. Yung dapat confident ka talaga. Ayun. Ito, naisip ko lang, sa mga networking ba meron pa silang Networking, hypnosis na hypnosis. Ano sinasabi? mga kaibigan, pag sinunod yung sistema natin, yayaman po tayo. Tutulungan ka namin. Hypnosis na hypnosis. Greed din yun. Ganun din, ano? Oo. Di kaya sila yung pasimuno din ang budol-budol gang.
May iba naman, may ibang. Di ba? Pero, syempre, may iba namang networking na, hindi naman natin na lahat. Oo. Ayun. Yung iba lang talaga, kung paano sila mag-entertain ng paano sila kumukuha ng networkers, syempre. Oo. Yun. Yung hypnosis naman kasi para magkaroon ng hypnosis, una kailangan ng may formula kami, tawag namin ABS formula. A, absorb attention, kailangan makuha mo yung buong attention ng isang tao. Yung B, bypass yung logical mind or critical factor. Kailangan hindi na siya nag-iisip logically. Mm-mm. And S, yung suggestion kung ano yung gusto mong ibigay sa kanila. Gaya ng yung tao na sino gustong maligtas o sino gustong yumaman. Ganon din sa religion kasi it's hypnosis. Yun. And kapag absorb attention, uy, gusto kong yumaman. Uy, gusto kong mapunta sa heaven. Or, Pero walang gustong mauna. Oo. Yun, kung na-focus ka na doon, hindi ka nag-iisip logically, na dahil focus ka na kung ano yung gusto mong makuha na kahit magkano man yun, bibigay mo. And hindi siya masama, hindi rin siya mabuti. In a sense, ganun talaga siya Ayun siya Welcome, 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 welcome to the DNA Show. Wow! Hi, this is Arnel Ignacio, and you are watching DNA Show. I'm Edu Manzano, and you're watching the DNA Show. I'm Daniel Matsunaga, and you're watching the DNA Show. I am Jenny Dembele, and you're watching the DNA Show. Welcome, 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 welcome to the DNA Show. Wow! So, yan. So, itatry na natin yung hypnosis. Ano po itatry natin na Sinabi ko kanina, tapos i-bypass yung logical mind. May mga gagawin lang ako para ma-overload yung utak, then para magbigyan ng suggestion. Okay. Yun, magpalagay yung kamay, i-push nyo. Todong push. Yeah. Then, tignan ako sa mata. Yeah, push. So, relax. Yeah, just relax. Tulog. Down and down and down. Relax and relax. Hayaan mo lang sarili mo ma-relax. Hayaan mo lang sarili mo mas ma-relax pa. At habang natapig ko yung noo mo, mas nare-relax ka pa. Now, habang nararamdaman mo yung relaxation, alam ko may mga stress dyan sa katawan mo. At ang gusto kong gawin mo, ilagay mo lahat ng stress dito sa kamay mo. At tipong sobrang parang bakal na siya. Sobrang tigas na parang bakal. You could make this so stiff. So stiff. Yeah, that's okay. It's okay. Now, make this so stiff na parang bakal siya. Mas i-cross mo pa yung ano mo. Yung fist mo. Make this so stiff. So stiff na parang bakal siya. So stiff. Stiff. Stiff na parang siyang bakal. Na tipong sobrang parang bakal siya. Na tipong parang kahit sobrang tigas niya at kapag naramdaman mo yung sobrang tigas, wag mo muna siyang baliin. Pag naramdaman mo lang na sobrang tigas na siya at pag na-realize mo lang sobrang tigas na siya, pansinin mo na kahit gusto mo siyang baliin, hindi mo magagawa. At pag mas gusto mo pa siyang baliin, mas tumitigas pa siya. Tama ba?
That's right. That's okay. And in a few moments, as mamaya-maya, pag nag-relax na to, marirelax na rin lahat ng stress sa buhay mo. At pag nare-relax to, hayaan mo lang na ma-relax. Mapapansin mo na unti-unti, sumasaya, mas mawawala yung relax, mawawala yung stress. At kapag bumaba na siya ng tuluyan, mawawala na rin ng tuluyan yung mga stress mo. Mas mapapansin mo, may mga bagay na mararamdaman ka, mga bagay na mga positive changes inside your body. Yung mga bagay na alam mo yung feeling ng sobrang saya mo, ano yung nararamdaman mo ngayon, at gaano siya kapareho. Kasi alam mo, kapag pinapabilis mo pa yung pakiramdam na ganyan, mas nagiging relax ka, mas nagiging masaya ka. Now, the good thing about this is that even in a few moments, what I want you to do, in a few moments, I would place your hands like this. And habang nandito yung kamay mo, in a few moments, would actually want you to imagine na may parang injection na nandito. Na may parang injection na parang anesthesia. At this is becoming so numb. Na sobrang manhid, parang hindi na siya nakaramdam ng sakit. Hanggang dito, hanggang sa buong kamay mo. Hanggang dito ang buong kamay mo, sobrang manhid. Parang tipong hindi na siya nakaramdam ng sakit. At gusto kong gawin mo ngayon, ay ramdamin mo yung relaxation na nararamdaman mo at hayaan mo lang na kahit anong gawin ko or kahit anong mangyari, ramdamin mo pa lang yung relaxation at hindi ito makagulo sa'yo. In a few moments, habang nararamdam mo relaxation, in a few moments, habang nararamdam mo ba yan, ramdamin mo pa ng doble yan. Na kung gusto kong gawin mo, pansinin mo na kahit kurutin mo, hindi siya ganun masakit. It's okay. Tama ba? And now look me in the eye and relax down and down and down. As I count from 1 to 3, you slowly emerge from hypnosis, feeling good, feeling great. Na bumalik na to sa normal and optimally functioning, na buong katawan mo sobrang healthy, sobrang confident, sobrang saya. 1, 2, 3. Okay, yes? How good you feel? Yeah, kurutin mo ulit para lang masabi mo na may sakit na ulit. Tama ba? Yes. Thank you. Yan. Now, yung kanina, what would happen if ang kanina na-realize mo talaga na hindi mo mabale, di ba? So, ano kaya mangyayari kung ma-realize mo rin na confident ka? So, na hindi rin mababali na ibang tao. And yung kanina, anesthesia lang. Kung sa physical pain yun, what if kaya kung emotional pain pa? Ano nararamdaman mo, Eli? Wala? Tawa siya. Wala nga, hindi. I mean, dito. Yan. Pero hindi po yun magpapasa. Hindi naman. Hindi ko naman ganun diniinan. In a sense na dapat maramdaman mo na. Wala. Pakiaman mga po. Hindi mo nakita. Bumalik. No, hindi mo, tinawa sa editing. Hinampas ka kayang ganun. Baka bukas magpasa. Yan. Masaya ka. Yun, ha? So good. Try nyo. Ayun, bukod nga doon pala natin sa may mga problema, ano pa yung mga kaya nating matulungan? Yun, may mga tao may phobia, may taong addiction, karamihan pupunta sa akin Ay, may either drugs. sa sigarilyo, saka sa drugs. Saka sa Basta gusto no? Oo, may mga tao din naman na gusto talaga magbago kaso kontrolado lang sila ng habits nila. And yun yung inaayos namin. Kasi total science naman yan. Oo. May mga pinapasok tayo sa katawan natin na kaya tayo na-addict, gano'n. Oo. Saka kapag ginagawa ko kasi karamihan sa mga addict, kasi di ba kunyari alak, pag tinikman mo naman talaga yung alak, hindi naman talaga masarap. Ay ka ba? Eto, baka may sinaksak ka dito, parang hayo. Na-relax na siya. Nawala yung stress ko. Talaga. Ayun. Sa alak, di ba, hindi naman talaga masarap. Kapag tinitikman kasi yung alak, kapag iniinom yung alak, Sinasabi natin sa isip natin. Oo, masarap. naisip natin na hindi yung lasa, kundi yung mangyayaring saya or mangyayaring inhibition na nangyayari kapag lasing ka. Yun yung iniinom mo kung ba't ka nagiging addict sa
sa alak. So Oo. ginagawa ko lang kapag hawak niya ng baso o bago niya uminom ng alak, ginagawa ko lang nararamdaman niya yung happiness na maging inhibition na mawalan na ako ng hiya. Then pahabain ko lang hanggang kinabukasan na mararamdaman niya rin yung hangover, yung sakit sa ulo. Pinapa-experience nyo yung ganun? Oo, kasi ginagawa ko lang, pinapahaba ko lang, nararamdaman mo yung saya, pati nararamdaman mo rin yung lungkot. So may choice na sila. Kasi dati, kumbaga, wala silang choice kasi gusto lang nila, nakafocus lang sila sa gusto nila. Kaya lumalapit ang isang tao sa isang hypnotherapist dahil gusto nila. Dahil Para gusto nila magbago. para mas gusto nila magbago. So yung mga paano daw yung mga bading gusto daw maging lalaki? Pwede naman, pwede. Pwede rin. May actually, Yung tomboy pwedeng maging babae. may inayos na akong ganun, na bading siya, ay hindi naman siya bading, attracted siya sa lalaki din. Pero may fiancé siya. Ginawa namin, niregress ko siya. Niregress in a sense na yung pinaalala sa kanya kung bakit siya naging attracted. Na-attract. Yun pala, nung bata siya, 3 or 4 years old or 5 years old, nanonood siya ng TV. Tapos may nakita siyang lalaki na macho na daming lumapit na babae. Tapos sinabi niya nung bata siya, gusto ko yan. Na pumasok sa utak niya na gusto niya yung lalaki. Hindi gusto niya maging ganong macho. So, nangyari, nung naayos na sa utak niya, okay na eh. Nawala na yung attractedness niya sa lalaki. Paano yung mga mga babaero na alis din yun? Naalis naman. Magiging lalakero. Kung di naman tumatayo na, hindi na sila magiging babaero, di ba? Pwede gawin yun. Aalisin mo yung mojo niya. Pwede no? Pwede Sa utak naman kasi lahat eh. Kung i-connect mo lang yung guilt. Meron ka na bang Wala pa naman. Hindi. Meron ka na bang minsan last question na to, na nagawa na siguro na-visit ka doon sa client mo. Sige, kung gano'n Sa na-visit. client naman, wala. Kasi Sa kaibigan. I always feel good. Sa kaibigan, nung mga nagsisimula ako, may dati ginawa pinagtripan kami niyo? na hypnotize namin. Habang nagsaysiyahan, nakatulog siya. Ginawa ko, hinipnotize ko na para pagkagising niya, gusto niya magkaroon ng pizza. So, nangyari, Malilibre pagkagising siya, nanlibre siya ng pizza. Mahirap para pag may kabarkada ka, huwag ka matutulog. So, yun yung mga dati. Yun yung mga dati. Nauna ka mag-best friend kami eh. Pero- di marami kang kaibigan na mayayaman, ano? Oo nga, no? Iyan mo. Kausapin mo si Presidente Pinoy. Sabi mo, ayusin ang mga gusot. So, sir, muli, nandito tayo sa facebook.com/servicio, youtube.com/service channel. Subscribe lang po kayo. At, syempre, si sir ay may libro. Muli, i-promote natin bakit masakit magmahal. Yan, nagiging Christopher na naman ako. Yan. By Jason Principe. So, malapit na lumabas sa mga bookstores. Sa mga e-commerce. Tapos, pag mag-order sila online, saan po sila kukontak? I-message lang, kasi ngayon online muna. I-message lang yung bakit masakit magmahal na Facebook page. Tapos, may mga procedures na kung paano gagawin. Yun. So, habang February, Ibig pa lang, para makapag kayo, magandang umorder online, may sign. May autograph. Yan. So, muli, like din kayo nung Trans Manila. Trans Manila. Sa may mga problema. Ayaw mag-share. Huwag ka malikot. Sa mga depressed, may stress, Si depressed, stress. gusto ma-relax. Sa may mga bisyo na gusto nang matanggal na ito. Sa may mga problema pag-ibig. Wag lang daw pinansyal. Lumapit lang kayo kay Sir Jason Principe. So, muli sa Radyo 1, may minsan nandoon po siya, kakuha kayo ng mga tips
Tapos i-promote ko na lang din sa Sige pa. March 8, meron kaming yung ginawa ko kanina kung paano yung hypnosis na ginawa ko. Tuturo ko sa March 8. Meron kaming basic hypnosis workshop. Saan po Sa yan? may ICA, sa may Pasig. Pasig lang, oh. Yung Lapit lang. i-search nyo na lang yung Trans Manila Facebook page. So, marami kayo doon? Nandun yung event para mas makita yung details. Marami kayo doon. Medyo madami naman. Yung mga hypnotherapist. Oo. Marami na bang hypnotherapist ngayon? Sa Pilipinas, certified na kilala ko Konti pa lang. 4. 5. Sa ibang bansa, madami, no? Madami sa ibang bansa. Ang dami ko napapanood na series na ganyan. Yun nga yung balak namin. Gawa kayo series. Balak namin gumawa ng yung parang organization. Siguro mga next year. Mga ganun. Organization of the Non-profit. Hypnotists of the Philippines. So, mga ganun. So, hindi lang siya... Actually, hindi siya for fun. Oo. For helping siya. For talaga siya. helping talaga siya. At sana wag natin, yung mga matututo, wag natin gagamitin sa masama. Hindi mo, ang laki ng itulong ito stress kanina. Oh. Hindi na masyadong, nagtatanong sa inyo, seryoso. Oh. Ngayon, parang ayaw mag-share. So, maraming salamat sa libro, sir, at maraming salamat sa pagbisita sa serbisyo. At sana ay marami pa kayong matulungan at mabigyan ng tips. Graduate na si Sir sa pambababae. Tips na ang matututunan nyo sa kanya. yung part 2 nga niyan, yung ginagawa ko pa lang, yung paano maging perfect boyfriend. Ay, sali. About about yung mga parang tanong ng babae na tumataba na ba ako? Yung Ano mga dapat tricky isasagot? questions na hindi alam ng normal na lalaki. Mga tipong ano gagawin mo pag nagselos yung girlfriend mo sa ex niya. Yung mga ganun. Anong parang palusot ba yan? Hindi, yung mga paano mo tamang approach. No, ba't ganun nga ang mga babae, no? Kasi yung mga babae, paiba-iba. Emotional kasi yung babae. Parang- Kaya kapag yung lalaki kasi, kailangan natin ng reason kung bakit. Kung yung utak mo parang emotional din, mas maiintindihan mo sila. Yan. So, Sir, maraming salamat muli sa pagbisita. Salamat. Ngayon, maraming salamat pa rin sa aming mga sponsors, Akira, saka Frank Ivans. Kung sa mga gusto po mag-sponsor, mag-email lang sirbis.u@gmail.com or tumawag sa 584-5902. At dito pa rin kayo sa Serbisyo, facebook.com/Serbisyo, subscribe, youtube.com/Serbisyo channel. Sa mga gusto pong mag-guest, kung kayo po ay may talent, may banda, kumakain ng kung ano-ano, hinihiwa ang sarili, wag lang yun. Wag lang yun, suicide po yun. Ay, mag-message lang din sa aming Facebook page. At saka, abang-abang lang sa mga susunod pa namin mga guests. At muli, maraming salamat, Sir, Salamat din. ang author ng Bakit Masakit Magmahal. Maraming salamat, Eli. Ingat sa lahat. God bless. The end.